Dios. Kung anim mo yan ang plano, pag-isan nga gintagang katatagang ka-abundance, ano yung mga plano para sa nimo mga self-interest? Delikado. Pwede ka ma-deceive. Pwede ka lumihis. Pwede mawara, di ka umabat. Hinay-hinay, mawara ang imo fire, ang imo love sa Lord. Amen. Kaya nga, mas maupay pangani tututusin yung mayong mga nararanasan ng circumstances, yung diri pa abundance, ay nano, every time nga, wala kit ibang nga ginudukan ko di ang Diyos. Wala kit ibang tapos isang dito lang nga ginhatag sa Lord. Appreciated mo, gilili pa kayo kit. Lubig na pa nagdaog sa luto. Amen. Pag-iwaray ka nakakit ka 10 pesos, di ba? Ayun po sa salamat. Pero pag tara mo, ay Marta, minsan ito nahulog na dito. Yan, di ba may time nga, nahulog yung piso pa ba ito? Hello, pero pag-iwaray ka, kwarto na, panhanap mo. Hindi daw lang dito hulog. Nakikita ka sa muna nga di pag-ito. Amen. Ano? Kaya, gusto ng Diyos nga pagpalain kita sa Diyos para makatulong sa iba, pero ikikitan sa Diyos. Sino ba ang main thing sa imo puso't isipan? Amen. Ngan karuyang itong ihatag nato sa ato sa second generation. Kasi ganito, na-realize ko, dili sa ako lola, ginhimo niya nga tanan. Pamalit niya tutunak, pamalit niya di, nga tanan. Nagkukot sila nga duha, sa ako lolo. Nga kay karuyang nira, maranasan sa kanya mga anak, sa kanya mga apo, yung abundant life. Ang problema, wala ka prepare. Amen? Ang nangyari, nag-araway. Kamatay nila nga ha? Nag-araway, nag-araway to, wala to na, nag-araway liwat ang damo. Kaya no, diri si Lord ang sentro sa mga kasing-kasing. Mayaon greediness, ako ni, katanan, ako ni. Baala ka. Hallelujah. Kaya i-prepare sa Lord. Diri la kita. Karuyag sa Lord, i-prepare liwat ang ato second generation kasi karuyag sa Lord. Tuloy yung pagpapala, yung abundance nga habang pinagpapala sila, the more liwat sila nga magsiserve sa Lord. Amen. Nadiri ang Diyos na mahikitan nga mapapahamak ang ato mga higugmaon sa kinabuhi. Nga mahiuna sino rin masugad ka diri kayo na. Pero mintik ta, ito naisip ko nga pwede kita hiuna. Amen. So, naisip ko nga dito, what if kuhaw na sa Lord? Kumusta lang na kamataan? Nagdaw ng karakamutangan. Amen? Lalong-lalo na tumayak naramdaman yung pain. Tumayakin ininda nga pain. Tapos grabe yung pain yung naramdaman. Sa isip-isip, ano ko kuhaw na sa Lord na daw na kumusta daw na kabataan. Amen? Naisip ko liwat, sa time ni Mama, in pain na siya, siguro naisip na niya ito. Paano daw lang sinig? Kaya ang iba nalingat sa, di ba, diri na yung bisa, kinuri na doon, diri, nagikan, maliban sa hugad na nga, isugaran sira, san ka na pamili nga, okay na, ipapatapod sira. Amen? Ungot itong, antes naman na yan ang lola, uot na nalat mo kasi Inuot na diri, uot na nalat niya rin. Ano mama, kung daw mama, yung itong pagtuyang. Bago ni Mama. Rit na sa naklula ako. Ang bago ni Mama. Mama, ayaw ng kabaraka. Bushi ang kanya tawag sa, diba? Ayaw ng kabaraka ang Bushi. Makakatampos itong siya, nga naku ang bahala sa kanya. Doon siya piyong. Grabe yung grabe nga pagigugma na kuan. Kaya, kumbaga, san si Mama maniwat, ako san ito niya, kumbaga, dying na siya. Ang kanya naman naging weakness, si Jonah, hindi si Jermaine. Kaya siya man ang wanghod, ato, si Jonah, siya nuna nga ako. So, sira Mama Wen, yan si Papa, diyak maarami. Kaya istorya si Mama, ako man dito na nanalimutan sa ambulance, siya raman, gimpatapod. Kaya na, pahuway na kami, okay na itong si Juna, dito pababay, at kanya Mama. Di ba?
Si Jeremy, may naman trabaho. Okay na iton. Ayaw nakabaraka. Mauman siya gikan. Naisip na nga na sa ato, ano? Pero nalipay kasi pag ako, kitagan si assurance sa Lord. Sa akpart. Kasi i-prepare ako sa Lord. Sa luhod. Yung responsibilities ng panawagan. Kaya sa ako part, pag ako, sinul daw lang sa mga anak at magkakayaon kasing-kasing mag-serve sa iyo. Grabe ang dating sa ako sininga word nga God is reminding me to prepare and teach your children. Pag ako kanina, nagpipray ako sa Lord. Lord, tagi ako so nga madisiplina mga anak. Yung weakness ko, maging strength ko siya. Kasi diri ako matuyang nga may pamahamak sa mga anak. Nandiri la sila nga biological nga anak ito tukoy. Di nga tanan nga pinagkatiwala sa ako sa Diyos. Bago ko, Lord, makuri mayaon mahigitan or makuan nga sayo sa pinagkatiwala mo, anak mo spiritually nga nawawara. Isusuli sa kasing-kasing kumasol sa ako, mas lalo sa Diyos. Bago kaya lang iba-iba ang pananaw, iba-iba ang batasan, iba-iba ang character, di ba? Iba. So bago ko, Lord, tutuiyak, paano? Paano sila tututuan, sintama? Paano ba sila i-prepare? Kay kung sa ako, aning pag-prepare, di ko man ito na-realize, wala man lang itong ka-realize ni Mama. Sa kanya lang pagsunod, sa ako, lalo at pagsunod, waray ko man itong ka-realize, nga i-prepare ni Lord, dili. Pag ako, it is not by might, nor by power, but by your Spirit. O Lord, this time, tutuin kami nga ma-prepare ang second generation. Dili lang nato maipakita, kundi maitutok. Kaya, mapansin niyo, hinay-hinay, ginpupush ko na sira. Ginpupush ko na kam. Dili lang kayang sira. Ginpupush ko na kam nga tumupos. Hinay-hinay, ito nang gin-reveal sa ako yan sa Lord as preparation. Ayaw kang pag-ayaw kapag gina-assign ka. Kasi karuyag sa Lord, tutuan kit nga tanan. I-prepare kit nga tanan. Amen? Kaya ginpupush ko na pati anak kabataan. Anak ko umagad nga tanan sira. Ginpupush ko na sira nga mag-involve. Diri na pwede nga diri sira mag-i-involve. Kailangan na sira mag-involve. Nga later, nagsugad ak sa kanta. Magkuka na kitsa nato devotion as family nga diri la itong daramo ang gibubutang yan sa Lord na kailangan himuon. I know diri la gi-prepare sa Lord kami ang ako pamilya karuyag i-prepare sa Dios ang kada pamilya sa kada tagsa intatagang pagitay sa Lord i-prepare sila diri la para maranasan nila yung abundance kasi yung abundance pwede mawara karuyag sa Lord maranasan nila yung grabe nga pagkigugma sa Dios nga naranasan ta. Amen? Ngan waray imposible sa Dios. Bubuligan kit sa Dios, kailangan la makit-an una sa ato. Ma-learn nato yung main thing, yung pinakamahalaga. Yun yung dapat pahalagahan. Amen? Sugaranin mo hipid, arama kung nano ang pinakamahalaga. Manitong dapat ang mahalaga. Amen? Tayo ay magsitayo. Naalala niyo sa times sa Sodom and Gomorrah. Naguuran na san apoy ang bagaw san anghel karalot. Ayaw na paglingag. Kay anlumingag mamamatay. Magiging haliging asin. Pero kay nano nga nilingag ang asawa ni Lot. Kasi di rin niya aram kung nano mas mahalaga.
Pinahalagahan siya ng Diyos. Bisan diri siya worthy, karapat dapat. Tungod kan Lot, tungod kan Abraham, pinahalagahan sila. Yung try sila isave sa Lord. Pero, nakahingalimtan niya kung nanon maintain. Nilingag siya. Na kuwan siya sa kanyang ibayaan, kakayamanan dito. Ibayaan nga posisyon. Parang nakuan siya nga tungala, ato na, ato. Useless ka tanan. Kapatid, nadira Diyos, masayang ang nato pagsiserve sa Kanya. Higit sa lahat, masayang yung kin-offer niya nga life as living sacrifice, as atonement sa atong kasalanan. Kaya, karoy talaga sa Diyos, mikitaan niya pinagpaalakit. Pero karuyag sa Diyos, masecure nga diri kit ma-overcome, mapahamak sa pagpapala. Kaya gitutugdoan kit ka na, kitan, Lord, ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Ihatag mo man ito sa diri, maglilingkod ako sa iyo. Nagsisikapon ko, nga ako sunod ng henerasyon, madara sa imo paanan. Ngan ituto sa kanang pahalagahan liwat tira at masunod sa kanang henerasyon nga diri mapahamak kundi manatili yung legacy nga ginhimo mo sa among kinabuhi. Just close your eyes. I-surrender sa Diyos. Kung ano mga butang na parang feeling mo diri mo kaya, parang wala ka mahihimo.
to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. I choose to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. I choose to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will, ready to do your will, ready to do your will. Just close your eyes. Tayo ay dumulog sa ating Diyos. Panginoon, salamat sa iyong salita. Thank you for reminding us of your love, of your sacrifices. Thank you for reminding us kung ano yung dapat naming pahalagahan sa aming buhay. At salamat, O Diyos, dahil hindi lang kami ang pinapahalagahan mo, even yung mga anak namin. Because you will not remind us of them kung hindi mo sila pinapahalagahan at ayaw mo silang makaranas ng mga bagay na nais mong mangyari sa kanilang buhay. Lord, nakikita mo yung aming weaknesses. Meron kami kanya-kanyang weaknesses. Patuloy mo kaming tulungan, O Diyos. Inaamin namin sa aming mga buhay, sa aming puso't isipan, na marami kaming mga pagkukulang sa iyong harapan. Marami kaming pagkukulang bilang magulang, at marami kaming hindi kayang gawin on our own. Pero I know, Lord, na meron kang kayang gawin. Kung paano ka patuloy na magpapakilala sa amin. Dalangin namin sa oras na ito, magpakilala ka sa second generation, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga anak, apo, sa lahat na connected sa amin, Lord God. Dinudulog namin sila sa iyo. Ma-in-love din sila sa iyo. Maunawaan din nila yung sacrifices and love na binibigay mo sa kanila. Maabot sila ng iyong grace, ng iyong mercy. Dalangin ko, yakapin mo sila, and hanggang meron pa kaming pagkakataon na tulungan at i-prepare sila. Lead us, gamitin ang aming buhay, lahat ng area ng aming buhay, makita nila, maipamuhay namin ang iyong mga salita, ang iyong kalooban. Maipanganak din ito sa kanilang puso't isipan, O Diyos, kung paano na ipanganak sa aming puso na paglingkuran ka, ganoon din sa kanila. At dinideclare namin that as for me and my house, we will serve you, Lord. Hinihiling namin, Panginoon, na loobin mo, Diyos, na kahit mauna kami, give us assurance
sila man ay mananatiling tapat at maglilingkod sa iyo. Salamat dahil patuloy kong pinapaunawa na hindi lang mahalaga yung secured life na gusto naming ibigay sa bawat mahal namin sa buhay. Mas mahalaga yung secured life spiritually, eternally. Na ano man yung dumaan na pagsubok, circumstances sa kanila, hindi sila mapapahamak. Kundi patuloy silang maglilingkod at sasamba sa iyo. O Diyos, patuloy na saliksingin mo ang aming puso't isipan. Kung meron ka bang nakikitang karumihan, kung meron pa mga offenses na nahuhold namin sa aming mga puso't isipan, meron pang mga grudges nilagay ng kaaway. O Diyos, sa oras na ito, hugasan mo ito ng iyong banal na dugo mula ulo hanggang talampakan. Yung mga hindi namin kaya mo, O Diyos. Baklasin mo sa aming puso. And Lord, make us worthy. As we partake, Lord, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, tinataas namin ang simbolo ng iyong katawan. O Diyos, sa oras na ito, inaalala namin, Panginoon, lahat ng pain, insult, lahat, Panginoon, ng naranasan mo na di mo naman dapat naranasan because of us. Inaalala namin ito, O Diyos, maraming time, Lord God, na nakakalimutan namin. Hindi namin napapahalagahan yung ginawa mong sacrifice. Yung hirap na dinanas mo. Pero Lord, salamat dahil na-remind mo kami sa oras na ito. Nakikisa kami, patuloy itong magrema sa aming puso. Naniniwala kami that by your stripes, we are healed. Thank you, Jesus. Hallelujah. Taas natin ang simbolo ng dugo. O Diyos, salamat sa iyong dugo na nabubuo sa krus ng Kalbaryo. Paulit-ulit man kaming nagkakasala, paulit-ulit man kaming nag-fail. Salamat sa iyong dugo na binayan mo, Panginoon, para kami ay magkaroon ng kaligtasan, para kami ay magkaroon ng karapatang maging anak mo, para kami, Panginoon, ay makalapit ng malaya sa iyong trono. Bagaman may mga time na paulit-ulit namin binububuhang yung dugo sa krus ng Kalbaryo every time na meron kaming nagagawang mga willful sin, mga bagay na hindi karapat-dapat sa iyong harapan. Still, pinatunayan mo at patuloy na pinapatunayan yung grabing pagmamahal, grabing pag-unawa, grabing pasensya sa amin. Lord, salamat. Salamat sa salvation. Patuloy namin itong maunawaan at mapahalagaan sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. At sa oras na ito, pinagpapala ko ang bawat isa. Nag-release ako ng blessing. Financially, materially, spiritually, emotionally, sa lahat ng aspect, Lord. Ano man ang desire ng puso ng bawat isa, pinagpapala ko ito, Diyos. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang maging sentro ng lahat ng aming ginagawa. Patuloy kang maluwalhati sa lahat ng area ng aming buhay. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat, Diyos, sa answered prayer. Sa iyong pag-asa muli, salamat sa pagkakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, announcement po, mayroon po Meet Me Week every Wednesday and IP po every Friday. Dili tapos venue sa church.
Ang schedule po nakapas. Thank you everyone and God bless. Sound. Amen. Tunay ngang Amen. Tunay ngang langit ang pakiramdam sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Amen. So,